May tanong ako sa'yo. Ilang beses mo nang inisip, baka naman may chance, baka naman may something, baka naman ako talaga. Pero bakit ganun? Hindi ka umaabante. Hindi ka umatras, nakahang ka lang. Para kang nasa elevator na ayaw umakyat, pero ayaw din bumaba. At yung pinakamasakit, hinahayaan ka lang niya dyan. Kung may nararamdaman kang ganito, may posibilidad na hindi ka niya gusto. Pero ayaw ka rin niyang mawala. At yan ang tinatawag natin na pinapaasa ka lang. At ngayong video na to, bubuksan natin isa-isa ang mga signs, red flags, patterns at galawan ng taong hindi ka gustong mahalin. Pero gusto kang hawakan. Handa ka na? Ang problema sa paasa ay hindi sila halata sa una, hindi sila garapal, hindi sila obvious. Kaya ka napapasama sa laro dahil hindi mo alam na may laro pala. Modern dating ngayon, madalas hindi malinaw ang intentions. Hindi katulad noon na kapag gusto ka ng tao, diretso. Ngayon, mixed signals. Sweet today, cold tomorrow. Good morning ngayon, scene zone bukas. Para kang kinakasali sa isang laro na hindi mo alam ang rules, pero gusto mong manalo kasi yung prize. Siya, at dito ka nagsisimulang masaktan. Kaya ngayon, pag-usapan natin ang unang malaking sign na pinapaasa ka lang niya. At dapat pakinggan mo ito kasi ito yung sign na halos lahat ng umaasa, hindi napapansin. Sign murder 1. Sweet kung kailan niya trip cold kapag ikaw ang may kailangan. Sa simula, mapapansin mo, hindi naman siya totally masama. Hindi rin siya totally mabait, sakto lang. Sakto para hindi ka umalis. Minsan super sweet. Ingat ka, ah! Miss you. Ganda, gwapo mo ngayon. Chat kita later. Pero minsan bigla na lang, seen, no reply for hours. Cold replies. Busy ako. Alam mo kung ano tawag dito? Consistency na pilay. Effort na pakonti-konti. At sweetness na sapat para manatili ka. Bakit parang kape yung treatment niya sa'yo? Kung kailan niya trip, saka ka lang niya iinom-inumin. Pero pag hindi niya feel, pinapalamig ka lang sa gilid. Ito yung modern dating style na maraming nabibiktima. Breadcrumbing. Hindi ka binibigyan ng full meal, konting crumbs lang para hindi ka mawala. Hindi ka gutom, pero hindi ka rin nabubusog. You're just surviving. Tosangaw, mas mahirap dito. Natututo kang tanggapin ang bare minimum kasi umaasa ka na baka bukas. Mas lalo na niya akong pansinin. Umaabot sa point na nag-a-adjust ka sa schedule niya. Inaantay mo reply niya kahit inaantok ka na. Nag-aalala ka kahit hindi naman kayo. Nag-i-invest ka ng emotions kahit wala namang kasiguraduhan. Kinokontra mo pa sarili mo para lang wag siyang ma-offend. Ang sakit, diba? Parang ganito. Hinahawakan ka niya pero hindi ka niya nilalapit. Ini-stretch ka niya pero hindi ka niya inaangat. Binubuhol ka niya pero hindi ka niya tinatali. You're stuck. Hindi ka galaw ng galaw kasi baka may chance. Hindi ka rin umaalis kasi baka magbago. Ito yung pinakamalupit na part sa lahat. Hindi ka naman niya gustong mapunta sa iba, pero hindi ka rin niya gustong maging kanya. Kaya kung nararanasan mo to, may chance na pinapaasa ka lang talaga. Para hindi ka maipit sa ganitong pattern, kailangan mo maintindihan ang core rule ng mga taong paasa. Ang tunay na may gusto, clear. Ang paasa, convenience-based. Kung saan ka makakabuti sa kanya, doon ka niya lalapitan. Kung hindi, iiwan ka niya hanging. At ang unang solusyon dito ay ito. Observe the pattern, not the moment. Marami kasing umaasa dahil sa isang sweet moment, pero hindi mo chine-check yung pattern ng behavior. Kung minsan sweet, minsan cold, minsan super attentive, minsan parang wala ka. Hindi yun connection. Hindi yun love. Pattern of convenience yun. Tanong mo sa sarili mo, consistent ba siya? O convenience lang? Kapag convenience lang, paasa iyon. And that's the truth na kailangan mong marinig bago ka mas lumalim. Sign number 2. Gusto ka niya kapag boring ang buhay niya, pero hindi kapag masaya siya. Ito yung classic na, wala akong makausap. Landi mo nga ako. Namimiss kita bigla. Pero pansin mo, pag may bago siyang kausap, pag busy siya sa social life, pag masaya ang mundo niya, bigla kang invisible. Modern dating term, situational feelings. Mahal ka niya kapag malungkot siya. Need ka niya kapag bored siya. Sweet siya kapag wala siyang ibang option. Pero hindi ka niya priority. Comfort ka lang. Backup ka lang. Emotional charger ka lang. Ginawa ka niyang power bank. Hinahanap ka lang kapag low-bat na siya. Mas masakit kapag alam mo na tama, pero umaasa ka pa rin na baka magbago. Ito ang nakakapagod. Yung feelings mo stable. Sa kanya, situational. Ikaw, consistent, present, nag-aalala, umaasa. Pero siya, only available kapag may kulang sa buhay niya. Kung kailan mo siya kailangan, wala.
Kung kailan hindi mo siya kailangan, biglang sweet, mapapagod ka rito. Mapapaisip ka, hindi ba ako enough? May mali ba sa akin? Pero ito ang katotohanan. Hindi ikaw ang kulang. Siya ang hindi sigurado. Hindi mo trabaho maging tambakan ng emotions niya. Hindi mo responsibility punuin ang emptiness niya at siguradong paasa yan kapag ang effort niya para sa'yo mas minimal. Pero effort mo para sa kanya, maximum. One-sided, imbalanced, emotional trap. Alamin kung may pagbabago kapag masaya siya. Kung gusto mo malaman kung genuine ang interest, observe kung paano kanya tinatrato kapag okay ang buhay niya. Tanong, kapag masaya ba siya, nandun ka rin? Kapag active siya sa life niya, consistent ba effort niya sa'yo? Kapag may bago siyang kaibigan, stable pa rin ba ang communication niyo? Kung ang sagot ay hindi, then hindi ka niya gusto. Gusto ka lang niya kapag kailangan. That's not love. That's using. At dapat hindi mo hinahayaan na gamiting emotional band-aid ang feelings mo. May kakaiba akong tanong sa'yo. Napapansin mo bang parang may kayo, pero wala naman talagang kayo? Yung tipong, nag-aaway kayo parang magjowa, naglalambingan kayo parang magjowa, nag-aalangan kayo sa isa't isa parang magjowa. Pero kapag tinanong mo kung ano kayo, di ko pa alam. Chill lang muna. Huwag muna nating lagyan ng label. At doon mo marirealize, hindi pala kayo. Iniisip mo lang pala, umasa ka lang pala. Kung nandun ka sa sitwasyon na yan, malaki ang chance na pinapaasa ka lang talaga niya. Sign number 3. Ayaw ka niyang i-commit pero ayaw ka rin niyang mawala. Ito yung kilala sa modern dating bilang situationship. Hindi niya sinasabi na kayo, pero ayaw niyang isipin mong wala kayo. Hindi ka niya tinatali, pero hindi ka rin niya pinapalaya. Para kang paa ng manok sa sabaw, lumulutang. Pero hindi mo alam kung lulubog ka ba o aangat. Sa simula parang sweet, parang special, parang may future. Pero mapapansin mo, walang label, walang direction, walang plano. Hindi ka niya ina-announce. Hindi ka niya pinapakilala. Hindi ka niya inuuna. Hindi ka niya tinitake seriously. Pero pag may ibang taong natutuwa sa'yo, bigla siyang, sino yon? Bakit ka nag-reply? Ingat ka sa kanya ha. Ayaw kanyang maging kanya. Pero ayaw ka rin niya maging sa iba. Para kang reserved slot sa parking. Hindi pinapasok pero hindi rin pinapagamit. Ito ang pinakamasakit na parte. Hindi mo alam kung dapat ka bang masaktan o dapat ka lang tumawa sa katangahan mo. Kasi sumasama siya sa'yo pero hindi ka niya inaangkin. Pinakikinggan ka niya pero hindi ka niya pinipili. Niyayakap ka niya pero hindi ka niya inaako. Pinaparamdam niyang mahalaga ka pero hindi ka niya minamahal. At ito pa ang pinakanakakainis. Mas nag-a-adjust ka pa sa taong hindi mo naman jowa kaysa sa totoong jowa ng iba. Tapos pag nagtanong ka na kung ano ba kayo, ang sasabihin niya, wag muna, masaya pa tayo eh. Ayoko ng pressure. Dahan-dahan lang. Ayoko muna ng commitment. Hindi ko pa alam feels ko. Pero habang sinasabi niya yung mga linya na yan, inaangkin na niya ang oras mo, kinukuha niya ang effort mo, at sinasanay ka niya na siya lang. Hindi ka niya i-commit pero hindi ka niya papayaan makamove on. Hindi ka niya ilalabel pero i-expect niya na loyal ka. Hindi ka niya i-claim pero i-expect niyang exclusive ka. Grabe no? Tawag dyan, emotional monopoly. At ikaw, naadik ka sa bare minimum kasi natatakot kang mawala siya. Tanungin ang sarili, hindi siya. Ano ang ginagawa niya, hindi ano ang sinasabi niya. Kasi ang paasa, magaling sa salita, pang-Oscar ang acting, pang-MMK ang drama. Pero kung titignan mo ang actions, inconsistent. Walang direction. Puro delay. Puro palusot. Puro tsaka na. Puro di pa ready. Ang tunay na may gusto, clear, decisive, intentional. Hindi ka pinapending. Kung gusto ka niya lalabas. Kung ayaw ka niya malabo. Pero kung pinapaasa ka niya, magiging sobrang malabo. Signbury 4, para kayong may relationship, pero secret. Ito yung chat kayo magdamag. Sweet kayo sa GC, may inside jokes. May tawagan kayo, may emotional intimacy kayo, pero pag nasa public, ay hindi ka niya kilala. Hindi ka niya ina-acknowledge. Hindi ka niya kinakausap. Hindi ka niya pinapakita sa friends. Hindi ka niya pinapakilala bilang someone special. At ito ang solid. Kapag tinanong siya ng iba kung sino ka, ang sagot niya ay kaibigan. O kung mas masakit, close kami. Ikaw na halos gumawa ng girlfriend duties. Ikaw na halos pumasok na emotionally.
Ikaw na nagbigay ng loyalty sa taong hindi naman nagbigay ng label, biglang close friends ka lang, kung gaano kanya ka-close sa chat, ganun kanya kalayo sa totoong buhay. Ang paasa ay may common tactic. Private connection, public disconnection. Bakit? Kasi kapag private, hawak ka niya, comfortable siya. Emotional security ka niya, may access siya sa'yo. May tambing, may saya, may kilig. Pero kapag public, ayaw niyang malink sa'yo, ayaw niyang may isipin ng iba, ayaw niyang magkaroon ng expectation. Ayaw niyang mawalan siya ng options. Ayaw niyang malaman ng iba na may something. Kaya sa labas, wala kayo. Pero sa loob, ikaw ang emotional home. Hindi kanya kayang i-commit kasi baka maapektuhan ang freedom niya. Pero ayaw kanyang mawala kasi mahalaga ang comfort na binibigay mo. Alam mo yung pakiramdam na para kang quiet favorite? Ikaw yung pipiliin niya sa huli. Pero hindi niya inaamin sa una. Ikaw yung ginagawa niyang emotional supporter. Pero hindi public partner. Ikaw yung ginagawa niyang secret comfort zone. Pero hindi proud choice. Parang kumakain ka sa paborito mong restaurant. Pero ayaw mong may makakita sa'yo doon. Kaunting hiya, kaunting takot, kaunting commitment issues. At ang mas malala. Habang nagtatago kayo, unti-unti kang lumalayo sa mundo mo. Pero hindi naman siya lumalapit sa'yo. Hindi patas ang laban. Ikaw ang logi. Siya ang panalo. I-check ang public behavior at hindi lang ang private connection. Kung gusto ka talaga ng tao, ipapakilala ka niya, ipagmamalaki ka niya. Hindi siya matatakot ma-associate sa'yo. Magiging consistent siya sa lahat ng setting. And hindi ka niya itatago. Hindi ka niya isisiksik lang sa gabi. Pero kung sweet sa chat, cold sa public, close sa PM, friends sa labas, hindi kayo. Situational convenience ka lang. Sign number 5. Nanginghingi siya ng effort pero konting effort lang kapalit. Modern dating scenario. Ikaw. Always available, always responsive, always accommodating. Siya. Busy, pagod, may ginagawa, may lakad, may later, may sorry nakatulog ako. Pero pag ikaw hindi nag-reply, biglang dramatic. Okay ka lang? Bakit ang cold mo? Huwag mo akong i-ignore. Parang iba ka na. Pero nung siya ang gumawa, normal. Expected. Acceptable. Para kang ATM machine, ikaw lang ang pwedeng gumastos ng feelings. Pinsenti ka pag siya ang may kailangan, pero invisible ka pag ikaw ang may kailangan. Ang paasa ay magaling sa emotional withdrawal. Pag binigay mo lahat, babawasan niya effort niya. Pag nag-pull back ka, bigla siyang maglalambing. Pag lumayo ka, bigla siyang magpaparamdam. Hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil ayaw niyang mawala ang attention mo. Pinapaasa ka niya through emotional push and pull, unpredictable affection, strategic inconsistency, on-off communication. Sweet kapag malayo ka, cold kapag malapit ka, para kang aso na sinusubuan niya ng konting treats para sumunod ka. Pero hindi ka niya kailanman uuwi sa kanya. Kasi hindi ka naman niya gustong iuwi. Gusto ka lang niya kasama. Ito ang pinaka nakakapagod sa lahat. Effort mo short love. Effort niya, yan an option. Kapag ikaw ang nagbigay ng oras, appreciated. Kapag siya ang nagbigay, favor. Kapag ikaw ang nagpakita ng emotions, needy. Kapag siya ang nagpakita, all cute. Kapag ikaw ang may gusto ng clarity, demanding. Kapag siya ang may gusto ng attention, normal. At habang tumatagal, mas kabisado mo siya kaysa kabisado mo ang sarili mo. Mas concerned ka sa feelings niya kaysa sa mental health mo. Mas iniisip mo kung okay ba siya kaysa kung okay ka ba. Nawawala ka sa sarili mo habang sinusubukan mong makuha ang taong hindi naman para sa'yo. Stop matching their sweetness, match their consistency. Kung inconsistent siya, huwag kang maging overly consistent. Kung on-off siya, huwag kang ganasang down. Huwag kang maging sunod-sunod. Kung konti effort niya, huwag kang magbigay ng sobra. Hindi dahil gusto mong gumanti. Hindi dahil naglalaro ka. Pero dahil healthy relationships require balance. Situationships are powered by imbalance. Kung hindi mo ibabalanse, ikaw ang maubos. Kasi ito ang unang hakbang sa pagputol ng pag-asa. Huwag mong pilitin maging special sa taong hindi ka naman napapansin kapag hindi niya kailangan. May tanong ako. Naramdaman mo na ba yung pakiramdam na parang ikaw yung almost perongkay, pero hindi kailanman naging choice? Parang ikaw yung lagi niyang kausap, lagi niyang kasama, lagi niyang pinagsasabihan ng problema, lagi niyang inu-update, lagi niyang kinakampihan. Pero nung panahon na kailangan niyang pumili, hindi ikaw ang pinili. Kung may sakit na mas mahirap lunukin kaysa rejection, ito na yon.
Yung pinaasa ka, kahit mula sa simula hindi naman pala ikaw ang gusto niya. Sign number 6. May mas gusto siya, pero ikaw ang pinipiling kausap kapag wala siya. Ito yung pinakamasakit na truth na ayaw tanggapin ng marami. Hindi ikaw ang first choice. Ikaw ang replacement filler, pampuno, pansalo. Modern dating term for this. Emotional side chick. Yes, masakit pakinggan pero totoo. Paano mo malalaman? Simple. Kapag busy siya sa taong gusto niya, cold siya sa'yo. Kapag may ka-flirt siya, wala kang halaga. Kapag masaya siya sa iba, wala ka sa mundo niya. Pero kapag umiiyak siya, nasaktan siya, bored siya, walang makausap, walang nag-a-attention sa kanya, hindi siya pinansin nung gusto niya, ikaw ang tatawagan. Ikaw ang hahanapin. Ikaw ang sasabihan ng namimiss kita. Ikaw ang magsisilbing emotional band-aid. Hindi ka niya mahal. Nauuto ka lang ng presensya niya. Kapag tinanggap mo ang role na ito, unti-unti kang nagiging dependent sa konting lambing niya. Napapalayo sa sarili mong worth, nagiging attached sa illusion, napapagod emotionally pero hindi umaalis. Napapaniwalang may chance kahit wala naman talaga. At ito ang brutal na reality. Hindi ka niya tinatago. Hindi ka rin niya pinapakawalan. Pinapark ka lang niya. Para kang extra sa movie na hindi naman tungkol sa'yo. Para kang bookmark. Nandyan ka lang para hindi niya mawala yung spot sa buhay niya. Pinakamasakit dito? Ikaw ang nagmamahal, pero hindi ka naman minamahal pabalik. Ikaw ang nag-aalaga, pero hindi ka naman pinipili. Ikaw ang lumalaban, pero hindi ka naman sinusugihan. At oo, nararamdaman mong ginagamit ka niya. Pero hindi ka umaalis dahil umaasa ka na magbabago siya. Iniisip mong baka ikaw ang maging final choice. Natatakot kang mawala siya. Iniisip mong sayang ang pinagsamahan. Umaasa ka na baka magkaroon ng moment na ikaw ang mahalin niya. Pero here's the truth. Kung gusto ka niya, hindi ka niya gagawing second option. Kung mahal ka niya, hindi ka niya gagawing pangbakanting oras. At kung para sa'yo siya, hindi ka niya hahayaang umasa ng ganito. Observation test. Ano ang ginagawa niya sa panahon na masaya siya? Huwag mong tingnan kung paano kanya tinatrato kapag malungkot siya, bored siya, nasaktan siya, wala siyang kasama, walang nag-a-attention sa kanya. Lahat ng tao sweet kapag kailangan nila ng comfort. Ang tunay na indicator kung mahal ka niya, paano kanya tinatrato kapag masaya siya, kapag kumpleto ang buhay niya, kapag nakausap niya yung gusto niya, kapag okay ang araw niya, kung happy siya pero cold sa'yo, hindi ikaw ang gusto niya. Sign year 7. Binibigyan ka niya ng pag-asa, pero hindi ka naman niya tinutulak papunta sa relationship. Ito yung classic. Pwede siguro in the future. Ayoko muna ngayon pero baka someday. Tingnan natin kung saan tayo dadalhin. For now, ganyan muna. Ayoko mawala ka. Just stay. Ang problema, walang progress, walang kahit ano. Nagbibigay siya ng hope pero hindi direction. Ngiti ang binibigay niya, hindi commitment. Words ang binibigay niya, hindi action. Para kang binibigyan ng ticket papuntang kayo, pero walang flight number. Walang date, walang seat, walang kahit ano. Emotional scam kung tutuusin. You know what's dangerous here? Umasa ka sa posibilidad, hindi sa realidad. Posibilidad na baka maging kayo. Posibilidad na baka mahal ka rin niya. Posibilidad na baka magbago siya. Pero ito ang truth. Kung gusto ka niya, matagal ka na niyang nilinaw. Kung mahal ka niya, hindi ka niya hinihintay magtanong. Kung para sa'yo siya, inaangkin ka niya nang hindi mo kailangan pilitin. Ang paasa, magaling magpahaba ng story, pero walang balak gumawa ng ending. Sobrang exhausting ipaglaban ang isang bagay na siya mismo hindi pinapaglaban. Ang mas brutal, umaasa ka sa taong hindi umaasa sa'yo. Tinataya mo emotions mo sa taong hindi ka tinataya. Lumalaban ka para sa relasyon na hindi niya gusto simulan. Ikaw yung nagtatayo ng bahay? Pero siya hindi man lang nagdadala ng kahoy. Ikaw yung gumagawa ng future, pero siya hindi man lang sure kung kasama ka roon. Stop accepting future promises. Start looking for present actions. Mahal ka niya? Ipakita niya ngayon. Gusto ka niya? I-claim ka niya ngayon. May plano siya? Gawin niya ngayon. Hindi bukas. Hindi next time. Hindi pag ready na ako. Hindi pag okay na ako. Tandaan, ang taong may tunay na intensyon gumagalaw. Ang taong nagpapaligaya lang ng ego nagpapangako. Sign number 8. Nagpapakita siya ng jealousy pero ayaw kanyang i-commit. This is another huge red flag. Kapag may kausap kang iba, bigla siya, sino yan? Close kayo? So may kausap ka na pala ngayon? Ayan, may bago ka na. Pero kapag siya ang dapat mag-commit, wag muna.
Hindi pa ako ready. Mas complicated pag may label. Ayoko muna ng relationship. Ang tawag dito, possessiveness without responsibility. Gusto kanyang i-control, pero ayaw kanyang i-claim. Magiging confusing para sa'yo. Kung ayaw niya ako mawala, bakit ayaw niya ako sagutin? Kung nagsiselos siya, ibig sabihin may feelings, di ba? Kung pinoprotektahan niya ako, baka naman mahal niya talaga ako. Ito ang trap. Ito ang diskarte ng paasa. Ginagawa kanyang pseudo-partner para hindi ka mapunta sa iba, pero hindi kanya gawing legit partner para may freedom pa rin siya. In short, gusto kanyang hawakan pero ayaw niya magkaroon ng obligasyon sa'yo. Ang sakit sa ganong setup, siya pwedeng mag-entertain ng iba, ikaw bawal. Siya pwedeng hindi mag-reply, ikaw bawal. Siya pwedeng maging not ready, ikaw bawal sumuko. At ang pinakakainis, nagsiselos siya pero hindi niya inaamin. Nagtatampo siya pero hindi niya inaako. Nagagalit siya pero wala kayong label. Parang kang sinisingil ng taong hindi mo naman katransaksyon. Do not respect feelings that are not backed by commitment. Kung nagsiselos siya, tanong mo sa sarili mo, may karapatan ba siya? May pinangahawakan ka ba? May inaako ba siyang role? Kung wala, hindi kanya jowa, hindi kanya partner, hindi kanya commitment. Ibig sabihin, hindi ka siya pwedeng diktahan, hindi kanya pwedeng pigilan, at hindi kanya pwedeng i-control. Love requires responsibility. Ang jealousy niya ay hindi love. Control lang yon. Sign number 9, hindi siya umaalis pero hindi rin siya lumalapit. Ito ang ultimate sign ng paasa. Hindi kanya iiwan pero hindi kanya sasagipin. Hindi kanya iiwasan pero hindi kanya lalapitan. Hindi kanya papalitan pero hindi ka rin niya pipiliin. Ikaw yung safe zone, ikaw yung emotional sponge, pero hindi kanya future. Hindi kanya tinatapos pero hindi kanya sinisimulan. Ito yung pinakadelikado kasi comfortable ka sa presence niya, kaya hindi mo napapansin yung damage na ginagawa niya. Hindi ka masaya, hindi ka rin malungkot. Nasa gitna ka lang, pero araw-araw ka nang nanghihina. Hindi kanya sinasaktan directly, pero hindi rin niya pinapahalagahan. Slow bleeding, slow pain, silent heartbreak. At dahil walang closure, hindi ka makaalis. Hindi ka makamove on. Hindi mo rin kayang umasa ng buo. Parang kang sinasabitan ng red light sa gitna ng highway. Nakaharang ka pero hindi ka umaandar. At habang tumatagal, ikaw ang nasisira. Ang pinakamasakit dito, hindi mo alam kung aalis ka na ba o maghihintay ka pa. Every night nagtatanong ka sa sarili mo, ano ba kami? Mahal ba niya ako? May chance ba talaga? Ako ba yung kulang? May ginawa ba akong mali? Pero deep inside, alam mo ang sagot. Kung gusto ka niya, matagal ka na niya nilinaw. Huwag mong ipakain sa kanya ang oras mo ng libre. Kung hindi siya umaabante, ikaw ang dapat umusad. Kung hindi siya lumilinaw, ikaw ang dapat magklaro. Kung hindi siya gumagalaw, ikaw ang dapat gumalaw. Hindi siya ang pipili ng ending. Ikaw. Stop accepting half-love. Stop accepting crumbs. Stop holding on to almost. Stop giving energy to someone who keeps you stuck. Pinaka-final sign. Wala ka sa future plans niya. Ito ang pinaka-crucial. Kapag nagkwento siya about future career, future travel, future plans, future goals, future dreams, pansinin mo, kasama ka ba doon o hindi ka lumalabas sa kahit anong plano? Kapag hindi ka kasama, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka niya nakikita na kasama niya sa long term. At kung hindi ka niya nakikita sa future niya, bakit ka pa niya iniiwasan makawala? Simple. Ayaw niya mawala ang comfort, pero hindi ka niya gusto para sa commitment. Masakit, oo, pero ito ang dapat mong aminin para gumaling ka. How to stop being pinasa. Ito ang pinaka-importanting part. Give value only where value is given back. Huwag mong ibigay ang oras, puso, loyalty, effort, emotional labor, mental energy, pagmamahal sa taong hindi sure, hindi clear, hindi consistent, hindi intentional, hindi tumitingin sa future kasama ka. Tandaan, ang taong seryoso, gumagawa ng paraan. Ang paasa, gumagawa ng dahilan. Kung naramdaman mo kahit isa sa mga signs na, hindi ka tanga, hindi ka mahina, hindi ka basta-basta. Umaasa ka kasi marunong kang magmahal, pero oras na para mahalin mo rin ang sarili mo. Huwag kang matakot mawala siya. Mas matakot kang mawala ang sarili mo habang hinihintay siya. Hindi mo kailangan ng taong nagbibigay ng almost. Deserve mo yung taong pipili sa'yo ng buo.